Mga skills at kaalaman na kailangan para magsimula ng in-demand na negosyo. Yan ang hatid namin sa inyo tuwing linggo. Ako si Roda Castro Kaliwara, your resident Pinay entrepreneur. At ito ang Negosyante. She maintains a very busy but also balanced life. Ito ang kahangahangang skills ng ating mompreneur na si Cheryl. Welcome sa ating segment na Mompreneur, where we invite moms who not only manage their households but also their business. Labis ang paghanga ko sa ating guest ngayong araw na to. Hindi lang dahil magaling siyang negosyante, kundi nanay siya ng mga matitinding, negosyante rin, mga masisipag at super talented na mga kids. Sige nga, tignan nga natin ano kaya ang kanyang parenting style. Alamin natin yan kay Miss Cheryl Quintana. Hi! Hello, Rods. Good afternoon, and I'm happy to be with you. The boys are on their 20s, yung mga girls, teens. Teens, yes. Paano yun? Until now ba? Paano mo pinapagsabay-sabay pagiging mommy, pagiging negosyante? Paano mo binabalance? And what inspires you to keep going? Yes. Well, first and foremost, nababalanse siya kasi integration. Hindi talaga pwede, pag-uwi mo ng bahay, hindi na pwede pag-usapan yung trabaho. Ang kagandahan siguro sa pagninegosyo, well, sabi ng iba, negative yung hanggang sa bahay, inuuwi mo siya. 24/7 naman kasi yung pagninegosyo, hindi naman siya pwedeng, bukas na lang. So, hindi. Ganun din ang pagiging nanay. Pagiging nanay. Oo. So, kaya nga, ang style ko is integration. So, halimbawa, katulad sa kanila, yung mga core memories nila, for example, meron kaming bagong client, may client call ako, kasi nung una, ako talaga lahat, no, hands-on. So, let's say magde-deliver kami, for example, sa Tagaytay, kasama sila on a weekend. Tapos, bit-bit ko sila. So, alam nila, quiet lang kayo dyan, ha? Habang may meeting ako, nasa isang corner sila. After nun, mamamasyal kami. When we opened an Orispa store in Cebu, for example, it was a long week of vacation for them. Pero, sila, may term na silang working vacation. Masaya, it's a rewarding experience for me to have them involved from the start. Tapos nakikita din nila yung pinagpapaguran mo, nagiging fruitful. Nakita nila na nagsimula ako ng maliit lang yung negosyo, tapos nag-open kami ng 1 store, 2nd store, hanggang dumami na siya, na 60 plus na yung mga stores. Kilala din nila yung mga clients kasi pagka pinag-uusapan namin syempre sa bahay ng mag-asawa. Tapos, yun nga, very hands-on ako eh. Lumaki silang walang yaya, hindi kami nag-stay-in helpers sa bahay. Meron sila dapat ambag sa bahay, yun. Kasi hindi ko kayang lahat gawin, yun. Nakakatuwa. Hindi lang siya mompreneur, super mom na may mga super kids. At itong mga super kids na to, sila yung members of the board ng advisors and consultants mo. May term, magugustuhan nila yun. Magugustuhan nila. Challenges. Ang challenges siguro, yun nga, palagi kang pagod. Physically, masaya ka, pero syempre, yung pagbabalanse ng oras. Yung challenge ko siguro nung maliliit pa sa kanila, ipaunawa, for example, kasi I'm not only an entrepreneur, hindi lang ako nagpapatakbo ng negosyo, naging business leader din ako, kaya tayo magkakaibigan. So, maraming oras ang kinakain nun kasi yung advocacy mo, tumutulong ako sa mga ibang mga nagsisimula rin magnegosyo, especially kung nanay din sila. So, alam nila yon that there's a community that I support, for example. Nagkaroon din sila ng mga kaibigan doon. Pero ang challenge is how they will be able to accept that mommy is not there, the whole time. Paunawa mo sa kanila. Na we are human beings, meron tayong hangganan. So, alam mo, parang katulad siguro ng lahat ng nanay, no, or karamihan ng mga, gusto ko lang silang maging happy, contented sa kung ano ang magiging future life nila. Ngayon kasi nagkaroon na sila ng kanya-kanyang venture sa mga businesses nila, yung mga projects nila bilang magkakapatid. Parang nauunahan nga ako kasi syempre you need to support lang, no, kung ano yung gusto nilang marating.
Ang dream ko is for them to be always part of the solution kung meron silang mga problems na kinakaharap. And yun nga, yung dream ko ay magkaroon sila ng self-actualization, yung kanilang potential, ma-reach talaga nila. Kasi yung pagbi-business nila ngayon, yung mga projects, ang tingin ko parang phase din yon ng lives nila. Kasi kanya-kanya rin sila ng iba-ibang courses, di ba? Si Elmo Economics, Applied Physics yung isa. So, ang lagi ko naman sinasabi sa kanila, whatever you want to pursue, actually yung business or yung entrepreneurial mindset will be with you forever. Meaning you know how to earn money to support kung ano yung gusto mong plans. So, ang dream ko lang talaga is for them to be happy with whatever. Kung gusto nila magkapamilya, they will also be great parents for their children. And congratulations. You're raising your children very, very well. Thank you. Congrats. Sa mga mompreneurs na nanonood sa amin sa araw na to, we are rooting for you. Magbabalik, nagsimula sa isang munting pangarap para sa mga magsasaka. Ngayon, isa ng malagong negosyo para sa pamilya. Itong kwentong negosyo ni Diana at ang pamilyang Aaron. Mabuhay, I am Diana, but you can call me D. I'm a second-generation entrepreneur from Villa Socorro Farm. Villa Socorro Farm is a farm in Pagsanhan, Laguna, where we manufacture farm-fresh snacks. So how did we start? Villa Socorro Farm was established in 2004 when my father retired from his corporate job. He had like 32 years of service from a multinational company, Unilever Philippines. And it has always been his dream to become a farmer like his grandparents and parents. So basically, may lahi po kaming farmer. Kitang-kita sa kamay tsaka sa paa. So he invested in a property in Pagsanhan, Laguna. Pagsanhan is where my mother hails from. So my father named the farm and the business after our mom, Socorro, as his like open love letter to her. Napili namin ang paggawa ng banana chips dahil sagana sa saba or kardaba ang Pilipinas. At ito ang aming paraan para makatulong sa mga magsasaka ng Pilipinas. So there were basically a few challenges along the way. First challenge was during the pandemic. Previously, our sources of income were coming from schools and office canteens. But we all know that during the pandemic, there were challenges in terms of online distance learning for the schools and work from home for the offices. So we had to look for other income streams. So doon namin naisip na bigyan ng atensyon ang e-commerce or online marketing and export businesses. Another challenge, actually it's a constant challenge, is mga bagyo. Being in a tropical country, madalas yung mga puno natutumba bago pa ito mamunga. So nakukulangan kami ng mga produkto para gawing sa banana chips. So a way to address this is we have alternatives tulad ng sweet potato. Dahil root crops ito, syempre hindi ito matutumba ng mga bagyo. So now we're also teaching the farmers how to plant root crops. So now we have sweet potato chips which is being exported to Korea and kamote chips which is a local brand for our local market. Tulad ng puno ng saging, meron kaming puso. So our company thrives because our company really believes in our purpose. It was established and founded from a purpose of helping out our farmers, our Filipino farmers. My advice for entrepreneurs or those in family business, my suggestion is maximize and utilize the forte or expertise of each family member. How I call it, it's like joint fortes. So pag mga joint forces but joint fortes because you are working as one unit and you're maximizing all the strengths of each family member. So there, and we also treat, even if we're just a small family business, we're just a small social enterprise, we have a big heart and we also show these practices to our employees. They're our own family.
Talagang nakakataba ng pusong makarinig ng mga kwentong negosyo ng objective ay makatulong sa kapwa. Business with a purpose, sabi nga nila. Up next, sagot kita. Dito sa Negosyente, makakasama nating muli si Maring Matanong. Mars, kumusta na? Ate Roda, mag-franchise kaya ako? Hindi ba uso ito? Makakasigurado ba ako dito? Sasagutin yan ng ating eksperto sa araw na ito. Tara, pag-usapan natin ang naiibang estilo o modelo ng pagninegosyo. Mas madali nga ba ang mag-franchise ng isang product or service? Alamin natin yan sa ating guest expert sa araw na ito. Tinagurian siya na franchise guru, ang ating kaibigan, si Mr. Armando Boots Bartolome. Hi, Sir Boots! How are you? Kamusta po? Kamusta ba yung sagot natin? Basta ako, kasama ako dyan sa sagutin ko yan. Siyempre naman, alam mo naman ang ating paboritong kumarin. Maraming tanong yan. At ikaw ay isa sa mga makakasagot at makakatulong sa kanya para makapagsimula na siya ng pagninegosyo. Pero Sir Boots, sandali, maraming salamat ha sa iyong oras. Kumusta ka na nga ba? Mabuti. At kayo ay parati ko pinapanood to. At talagang nagiging very popular. Nagba-viral nga no? Maraming salamat ha. First of all, Sir Boots, when we say franchising, ito ay isang paraan sa pamamahagi ng produkto or serbisyo, di ba? Meron tayong tinatawag na franchisor na nagmamay-ari at may karapatan na ipagamit ang kanyang trademark or trade name. Ngayon ang tanong, syempre, na gustong malaman din ni Maring Matanong, what are the advantages? Ano nga ba yung mga advantages para sa isang aspiring entrepreneur na gustong mag-franchise ng product or service? Well, Maring Matanong, tatanungin ko yan, sasagutin ko yan. No? So, alam mo, ang advantage ng franchising ay yung meron ng produkto, merong serbisyo, may konsepto na pinatunayan. At hindi lang pinatunayan sa isang lugar, pero sa iba-ibang lugar. At nakita na ang may following yung kanyang produkto o yung kanyang service. Maganda yan. Isa yan sa mga dapat natin tandaan yan. At hindi lang maganda, profitable pa. No? In other words, tumutubo ka, kumikita rin yung franchisor, at yung lumalawak yung ating pangalan o yung brand. No? So para bang ang sinasabi ko parati sa mga tao, lalong-lalo na kay Maring Matanong, ay ang pagpa-franchise ay dapat suriin. Wag lang pasok ng pasok, di ba? Kasi baka mamaya mapasok. Suriin kung ito ba ay tunay na franchise business. So kumbaga, hindi na nga, uulitin ko to Sir Boots, hindi na mahihirapan ang isang franchisee sa pag-iisip kung paano nga ba tatakbo yung kanyang produkto or serbisyo, paano maibibenta, paano lalakas, kasi tested and proven na yung franchise niya na product or service. Tama yan. Kasi hindi lang naman ikaw papabayaan kasi hindi kagaya ng mga pagkabayad mo, pagkapirma mo ng franchise agreement. O by the way, yung franchise agreement, mahalagang kontrata yan. Ha? Pag-usapan natin maya-maya yan. Pero yung bang every step of the way na dyan, halimbawa, ikaw ay magluluto, paano ba makakaakit ng customers? Promotion, marketing, lalo ngayon, social media. No? So ang franchisor talagang tinututukan ka hanggang ikaw ay makakasigurado siya na kayang-kaya mo na. Sir Boots, ano naman yung mga criteria na kailangan nilang i-consider in choosing a franchise? Meaning mga produkto or service na kailangang i-franchise na? Ang importante ay huwag yung titignan yung produkto agad. Tignan mo muna yung sarili mo. Bagay ba sa akin ito? Ito ba'y happy ako? Ito ba ay i-devote ko yung oras ko dito? No? Parati kong sinasabi, investigate first before investing. Huwag yung mapapadala agad ikaw ay mag-down payment ka na agad at wala nang atrasan niya pag nag-down payment. No? So pag-aralan mo yung kanilang customers, bisitahin mo yung kanilang tindahan, bisitahin mo yung mga tindahan nila sa weekdays and weekends, tignan mo kung ikaw ba ay nandito, kaya mo ba yan? No?
Kaya mo bang mag-work sa behind the counter? Kaya mo bang mag-work behind the kitchen, no? So yun, no, the satisfaction. And then the fourth is actually dialogue with your kamag-anak. Talk to you. If you have family, ask your children, ask your relatives. Ano ba ang tingin niyo dito sa produktong ito? And number 5, pag-aralan nyo kung ito ay babagay ba sa locality ninyo. Kasi baka mamaya ikaw ay may gusto, ngunit hindi naman acceptable ng local population, no? So yun ang mga dapat mong tanungin, and kilalanin mo rin yung may-ari ng franchise, hindi lang empleyado. Kasi makikipag-ugnayan ka, makikipagpirmahan ka doon sa may-ari at hindi lang empleyado. Ang empleyado can resign anytime. Pero yung ugali ba ng franchisor, nako ito kailangan tandaan, yung ugali ba ng franchisor ay makaka-vibes mo. Baka mamaya okay yung produkto, okay yung lugar, pero yung franchisor medyo nagdududa ka whether kaugali mo ba ito, baka yung values nyo ay hindi nagtatama, makinig ka sa kutob. Ako, yun ang parati kong sinasabi. Ito yung sinasabi mong investigate first before investing. Yes. Iwasan ang pagiging impulsive. Huwag pipirma ng hindi nauunawaan. Ang franchise agreement ay karaniwang mga 35-45 pages. Basahin, huwag matakot sa mga salita. Basahin. Kung medyo malabo, after one round, basahin ulit. Second round, basahin ulit. Kung after the third round, malabo pa rin, ay yun ang itanong mo para may klaro. Kasi relationship yan. Ang franchise agreement ay nagsisimento sa relationship ng franchisor at franchisee. Bago kayo pumirma, ito warning, suriin ninyo yung pipirmahan ninyo at yung binasa ninyong draft, page by page. Wala hong masama. Hindi yun naman ma-offend ang franchisor. At gusto lang maging transparent na lahat ng binasa mo ay eto ba yung pipirmahan mo. So, sabi ko nga parati, mga mare, chill lang. Ganon. Mukhang magkakaroon ng part 2 ang usapang franchising. So, sa mga gustong pumasok sa franchising, nako, sigurado at sana lahat ng mga binigay na tips at advice ni Sir Boots ay kailangan nating pag-isipan at pag-aralan. So maraming salamat sa iyo, Mr. Boots Bartolome. Maraming salamat at nakapagbigay ako na sasagutin ko yan kahit sino ka pa man. Bawat negosyo may buhay na nagbabago. Yan ang mga kwentong mapapakinggan ninyo dito lamang sa The Good Stories, brought to you by SM Supermalls. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng SM Supermalls. Let's talk about heritage foods. Kumustahin natin mula sa Bacolod City ang ating ko-negosyente, Sonja Khalid. Bawat negosyo may magandang kwento at hatid namin sa inyo dito sa Negosyente ang mga naiibang business stories na siyang magbibigay ngiti sa ating mga manonood. Ako po si Sonja Khalid and this is The Good Stories with SM Supermalls. At kasama ko po ngayon, makakakwentuhan natin ang may-ari ng Señorita de Bacolod, si Miss Leslie Ongcinco. Hello, Miss Leslie. Hello, good afternoon. Good afternoon, ma'am. So, ikwento niyo po sa amin paano nagkaroon ng Señorita de Bacolod. What was the inspiration behind this? So, yung Señorita de Bacolod was started in 2018. But actually, way back in 1960s, my mother, Lilia, she developed her own recipes for the goods. Mm-hmm. Then, as the years go by, it became a staple in our parties, or or some relatives order from my mom. Then, the children grew up with that they're exposed to the Señorita. We opened some branches, and later on we opened here at SM. How did that happen, ma'am? Paano nagkaroon ng opportunity dito sa SM? Before that,
there's an event center here downstairs. Then we rent out space and sell. So later on, we decided to rent a space at SM. So from Señorita, how did it evolve to other desserts that you now have? We just started with Señorita, then our baked polvoron. And so we have to make some innovations so that we could offer some goods to our fans. And they also, it's also nice that they patronize it. What would you say has SM's contribution been in the growth of Señorita de Bacolod? Okay, so we're really thankful to SM that they trusted our brand, and we were able to open here. Because our mission is also it's family based, it's hard work, and we could hire some employees for the business. So when we opened here at SM, actually it generated some labor. Last question, what do you think has been the key to the success of Señorita de Bacolod? It's through hard work and family that help each other. The family helping the business out and also protecting the recipe, right? Yeah. Kasi talagang you hold on to it. So why don't you invite po our viewers, if they're in Bacolod, where can they find you here? So for our viewers, for the Bacolodnos and some visitors here, we're here at SM. You could come and try our products here at SM City, Bacolod. Thank you, Ma'am Leslie. Thank you. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng SM Supermalls. It's another time of learning. Maliit man or malaki, sana marami kayong natutunan dito sa Negosyente. Ako si Roda Castro Kaliwara na naniniwalang pag may negosyo, may trabaho. See you next week.